Naghahanap ka ba ng murang speedometer? Kung oo, panoorin mo tong video na to. Good day mga brother! Happy nga pala and welcome back sa panibagong episode ng ating bike unboxing serye. Kung saan ay nag-unbox at nagre-review tayo ng mga binili nating bike parts and accessories. Hawak ko ngayon ang isa sa pinaka-budget friendly na speedometer ngayon sa market. Ito nga pala yung Sunding SD 563A wired speedometer. So bakit ko nga ba nasabi na budget friendly to? Kasi mabibili mo lang to sa halagang 295 pesos. Di ba napakamura compare dun sa ibang wired speedometer sa market? So ano nga ba yung mga kasama nito sa package? So tara buksan natin. So syempre unang-una ang kasama nito ay yung mismong speedometer natin. So ito yung itsura niya. So pangalawa is yung mismong wired connection niya. So dito natin kinakabit yung ating speedometer. And may kasama rin siyang libreng cable. So zip tie cables. Yan. And meron din siyang kasamang manual kung paano natin set up. So ito yung manual niya. And yung pinakauli is yung mismong magnet niya. Ito yung nilalagay natin sa may rayos. At pinapagana pala tong speedometer natin ng isang CR2032 na battery na nilalagay natin dito sa may bandang likuran. So dito. Usually mga brother, may kasama na tong battery out of the box, so gumagana na siya nung binili ko. So siguro mga brother, iniisip nyo kung ano nga ba yung features nito. Tara, pag-usapan natin. So ano nga ba yung mga features nitong ating Sunding SD 563A? Unang-una, waterproof na to mga brother, kaya hindi ka mag-aalala na gamitin to in all weather conditions. And isa sa mga nagustuhan kong feature nito mga brother, malaki din yung screen niya, 2 inches na. And ang pinaka nagustuhan kong feature nitong Sunding na speedometer ay itong backlight niya. Honestly, para sa price range niya, super sulit na to kasi yung ibang speedometer sa market wala pang backlight. Katulad ng isang speedometer na Cat Eye Velo 7. Pag-usapan naman natin mga brother kung ano nga ba yung mga information na makikita natin dito sa may screen. So eto yung mga makikita nating information sa screen ng ating speedometer. Yung pinakataas, dito mo makikita yung current speed mo. Yung pangalawa naman ay yung current time. Yung pangatlo naman ay yung elapsed time or kung gaano katagal ka na nagra-ride. And yung pang-apat, ito yung total distance dun sa ride na yon. Pag pinindot naman natin yung mode na button, mapupunta naman tayo dun sa susunod na information. Sa pinakataas, dito naman natin makikita yung average speed natin sa ride natin. And yung pangalawa, dito natin makikita yung temperature, yung minimum temperature at yung maximum temperature. Yung pangatlo, parehas lang to nung sa first page. Ito yung total elapsed time natin and dun sa dulo naman is yung total distance na na-cover natin. At pag pinindot mo ulit yung mode button, ito na yung pinakahuling page natin. Sa pinakataas, dito mo makikita yung maximum speed mo sa ride. And naandito pa din yung maximum temperature. And yung susunod naman is yung total time na ginagamit mo tong speedometer. And yung pinakadulo yung odometer, which is yung total distance na na-cover mo sa lahat ng ride mo gamit tong speedometer. Ang wala lang talaga dito sa ating wired speedometer mga brother, since ito ay budget friendly, wala tong kabitan ng sensors, wala tong Bluetooth, wala siyang GPS, and wala siyang gradient. Pero yung mga function niya for only 295 pesos, sulit na to mga brother. And accurate din pala ang speed nito mga brother since na-compare ko na siya sa Strava at sa Google. Pero kailangan mo pang i-configure tong speedometer dun sa tire size na gamit mo para maging accurate. Kung gusto niyo palang bumili nitong speedometer, check nyo na lang po yung link sa may comment section. Dun sa susunod na video mga brother, ikakabit na natin to and ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pag-configure nito.